So let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director. Pagkatapos gawin ito ni SP Cayetano na gustong ipasuspindi si NBI Chief Matibag, nangyari ang hindi inaasahan. Bumalik sa kanya ang karma. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. At sino po ang may command responsibility kay Sergeant at Arms? That's obstruction of justice. Pwede silang kasuhan ng obstruction of justice. Ebidensya, lumabas na. Cayetano, natahimik, makakasuhan at masususpindi ba? Kawikaan 26 verse 27. Ang humuhukay ng bitag ay siyang mahuhulog doon at ang nagpapagulong ng bato sa kanya rin babalik. So let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Akala ng marami ay magiging sapat na ang panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano na ipasuspindi rin sa Ombudsman si NBI Director Melvin Matibag upang mabalanse ang sitwasyon sa Senado. Akala natin matapos patawan ng 6 na buwang preventive suspension si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska dahil sa pagpapaputok ng warning shots ay susunod na ring mapapatawan ng parusa ang pamunuan ng NBI. Pero habang iginiit ng Senado ang naratibo na sila ay inatake, ang takbo ng mga legal na hakbang at opisyal na investigasyon ay tila bumabaliktad at nagdadala ngayon ng matinding hamon sa mismong pamunuan ng mataas na kapulungan. Siguro yung sinasabi because I'm the head of the NBI kaya dapat suspindihin ako dahil command responsibility ko yung mga tao. Tama po ba? Kung ganun po yung magiging basehan, ang unang suspindihin dapat si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil command responsibility niya si Sergeant at Arms at in fact, inaamin ni Sergeant at Arms sila nag-uusap sa mga pangyayari. So ako naman po, I'm willing to face any investigation. Kung ano man po, if I will be found na may kasalanan, I'm willing to serve po naman penalty na gagawin po natin. So anong pinanggagalingan? Siguro command responsibility. Sabi po nila, yun po siguro. If that is the case, sino po ba unang nagpaputok? Kung wala naman nagpaputok doon, baka hindi po nagkaratrata ng paputok doon. At sino po ang may command responsibility kay Sergeant at Arms? Narinig nyo ba ang naging sagot ng NBI at ang lumabas na resulta ng investigasyon? Opisyal ng pinasinungalingan ng Philippine National Police ang naunang pahayag na may naganap na pag-atake sa loob ng Senado matapos suriin ang mga nakalap na CCTV footage sa lugar. Kasi ang sabi niya, sabi nung Aplaska dati, parang sinasalakay kami nung NBI kaya kami nagpaputok. Tama na, ganun ang sabi niya, hindi ho ba? Pero yun po yung sinabi, pero sabi nga po ni Gas Abelgas, hindi nagsisinungaling ng ebidensya. So nakita po natin yung ebidensya, kita po yung mga CCTV, ano po. Ang sa akin lang po, nakakatawa to dahil this is a redemption to me, no? I-validated my position since day one. Very consistent po na wala talaga po kaming ginawang gano'n, ano po. Kung ano po yung aking ikwento sa inyo, kung babalikan niyo po yung interview ko, yun po talaga lahat naman yung nangyari. Pero bakit nga ba naging mas mabilis ang pag-ikot ng sitwasyon laban sa panig ni Cayetano? Dahil ayon kay NBI Director Matibag, kung command responsibility ang pagbabasehan ng suspensyon, ang Senate President ang dapat humarap sa preventive suspension dahil ang Office of the Sergeant at Arms o OSAA ay direktang nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Therefore, ang panawagang suspensyon na sinimulan ng Senado ay tila bumabalik ngayon bilang isang seryosong legal na banta sa kanilang sariling hanay. Akala ng iba ay hanggang sa usapin lamang ng suspensyon ng mga gwardya matatapos ang krisis na ito. Pero mas naging mabigat ang sitwasyon nang magpahayag si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na maaring kasuhan ng obstruction of justice sina Senate President Alan Peter Cayetano, ang mga opisyal ng OSAA at si Senador Robin Hood Padilla. Ang kasong ito ay nag-ugat sa naging pagpapatupad ng lockdown at ang di umano'y pagkaantala sa pagsisilbi ng legal na proseso habang nasa ilalim ng protective custody si Senator Pato de la Rosa. Therefore, ang mga inilabas na CCTV at sabina para sa mga natitirang footage ay nagsisilbi ngayon bilang basihan ng NBI at PNP
upang ihanda ang formal na sakdal laban sa mga mambabatas. May batas tayo, punishing obstruction of justice. If you prevent a court process like a warrant of arrest from being served, that's obstruction of justice. Pwede silang kasuhan ng obstruction of justice. Sino po roon sa mga players ang pwedeng kasuhan ng obstruction of justice? Well, yung responsible officials, of course, the Senate President, tsaka yung Sergeant at Arms na nag-implement. Sinasabi ng kampo ng Senado na ang NBI ay walang karapatang pumasok sa kanilang jurisdiksyon at ang naging kilos ng mga ahente ay paglabag sa institutional courtesy. Pero nilinaw ni Matibag na ang kanilang presensya sa building ay tugon lamang sa formal na kahilingan ng GSIS upang isecure ang ari-arian bago pa man sumiklab ang tensyon. Therefore, dahil sa magkakasalungat na pahayag at sa pag-usat ng independent investigation ng Ombudsman, ang pamunuan ng Senado ay napipilitan ngayon na umarap sa mas maigpit na legal na pagsusuri habang ang kanilang operational protocol ay formal lang kine-question sa ilalim ng batas. Habang tinatanggap ng Senado ang mga sabina at suspensyon mula sa Ombudsman, ang tensyon sa pagitan ng ehekutibo at legislatibo ay patuloy na umaabot sa kritikal na antas. Akala mo ba ay matatapos ang issue sa pamagitan ng mga pahayag sa Facebook Live? Pero habang ang mga opisyal na ebidensya at CCTV ay unti-unting nailalatag sa mga investigador, ang tanong na lang na naiiwan ay ito: sa oras na formal lang iahain ng NBI at PNP ang kasong obstructive of justice, paanong paninindigan ng pamunuan ng Senado ang kanilang depensa sa harap ng umiiral na batas? Have mercy, O God. Kaibigan, sa pagmamasid natin sa takbo ng mga pangyayaring ito, malinaw nating makikita na ang mga plano at pananalita ng tao ay maaaring mabilis na bumaliktad laban sa kanila. Ang mga pinuno na naghahanap ng pananagutan sa iba ay bigla na lamang natatagpuan ang kanilang mga sarili na sila naman ang sinisiyasat ng batas. Ipinapakita lamang nito na sa mundong ito, walang sinuman ang may buong kontrol sa bukas at ang mga pader ng kapangyarihan ay madaling mayanig. Pero may isang tanging awtoridad na ang katarungan ay laging patas, tapat at hindi kailanman nagbabago. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Sa kanya walang pagtataguan ng bersyon ng katotohanan dahil nakikita niya ang bawat puso at motibo. Kung ikaw ay napapagod sa magulong sistema ng mundong ito at naghahangad ng isang buhay na may tunay na kapayapaan, proteksyon at tamang direksyon, kaibigan, lumapit tayo sa ating Panginoon Hesus. Tanggapin mo siya bilang iyong personal na savior at tanging sandigan na hindi ka niya bibiguin. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos ng mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, nakikita po namin na ang hustisya at plano ng tao sa mundo ay puno ng kalituhan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at sa pagtitiwala sa aming sariling lakas o sa lakas ng mundong ito. Tinatanggap po namin ngayon ang aming Panginoon Hesus bilang aming personal na tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay at susunod kami sa kanyang mga kagustuhan. Ikaw nawa ang maging kuta at gabay sa gitna ng pagbabagong panahon, o aming Panginoon Diyos. Sa iyong pangalan, idinadalangin po namin ito at pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at sa inyo pong dakilang pag-ibig at grasya sa aming makasalanang pagkatao. Salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami at pakalinisin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.